Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay H-Bar or mas kilala bilang Hedera. Isa ito sa mga altcoin na unti-unting sumisikat sa crypto market. Pero ngayon, si H-Bar ay tila nasa isang delikadong sitwasyon. Habang maraming trader ang umaasa na tataas pa ang kanyang presyo, si H-Bar naman ay hirap na hirap kumapit sa presyong 0.20 na isang mahalagang psychological support level. Kaya ang tanong, bakit po hirap si H-Bar sa presyong 0.20 kahit bullish ang mga trader? At ano po ang posibleng mangyari kung hindi niya ito maipagtatanggol or madidepensahan? Ayan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Check po muna natin yung kanyang kasalukuyang presyo dito kay CoinGecko. Ayan, ang kasalukuyang presyo po ni H-Bar ay naglalaro sa 0.1846. Bahagya po siyang bumagsak ng 3.2% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyayari kay H-Bar ngayon. Sa nakaraang 7 linggo ay nakita natin si H-Bar na tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Yan, tulad ng isang atleta na paakyat sa bundok. Walang humpay ang kanyang lakas. Pero nitong huli, parang napagod po si H-Bar. Sa kasalukuyan ay bumagsak ang kanyang presyo ng 6% sa loob lamang ng 24 oras at bumaba po ito sa ilalim ng 0.20 na presyo. Itong presyo na 0.20 ay hindi lang basta numero. Ito po ay isang psychological resistance. Ibig sabihin ay maraming trader ang nagbabantay dito. Kapag nasa itaas po siya ng 0.20, parang may tiwala po ang market. Pero kapag bumaba naman ay medyo natitinag ang loob ng mga investors. Ngayon ay bakit po nananatiling bullish ang mga trader? Kahit na bumababa ang presyo ng H-Bar, marami pa ring trader ang positibo ang kanilang pananaw. Paano natin ito nalalaman? Dahil tumataas po ang kanyang funding rate. Ayan. Ang funding rate ay parang bayaran po sa pagitan ng mga long at saka short trader sa futures market. Kapag mataas po ang funding rate, ibig sabihin ay mas marami ang tumataya na aakyat pa ang presyo. In short, mas maraming gustong bumili kaysa magbenta. Ibig sabihin nito, sa H-Bar ay may matinding suporta mula sa mga bullish trader. Umaasa po sila na kahit nagkakaroon ng konting paghinga ngayon ang presyo, ay babawi rin ito at magsusurge pataas. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators tulad po ng MACD. Ayan, hindi lahat po ng signal ay positive. Ayon po sa indicator na tinatawag na MACD or Moving Average Convergence Divergence, mukhang may paparating na bearish crossover. Ayan, kapag ayan po yung MACD. Kapag sinabi pong bearish crossover, ibig sabihin nito ay posibleng humina ang pag-angat at mag-umpisang bumaba ang presyo. Pero itong babala na nauubos na ang enerhiya ni H-Bar para umakyat, ito rin ay sinyalis na baka mawalan ng gana ang mga buyer at mahirapan si H-Bar na ituloy ang kanyang rally. Ngayon is ano naman po ang maaaring mangyari kapag bumagsak si H-Bar sa ilalim po ng presyong 0.18. Ayan. Check po natin ulit yung kanyang kasalukuyang presyo. Nasa 0.1846 pa naman po siya. Ayan, wala pa po siya sa ilalim ng 0.18. Kaya, ayan, ano nga ba ang maaaring mangyari kung sakaling bumagsak po siya sa ilalim ng presyong 0.18. Ayan. Kapag nangyari po kasi yan ay baka tuluyan na po siyang madulas pababa. Ang susunod po na posibleng bagsakan niya ay nasa presyong 0.16. Kapag nangyari ito ay mawawala na po ang bullish trend na itinayo po niya sa loob ng 7 linggo.
Yan, parang isang building na nawalan po ng pundasyon. Mabilis ang pagpagkusan ay mabilis ang kanyang magiging pagbagsak. At para sa mga trader na matagal na pong nakaposisyon kay H-bar, ito ay posibleng magdulot ng malalaking pagkalugi. Ngayon is ano naman ang kailangan ni H-bar para makabangon muli? Simple lamang po. Kailangan niyang manatili sa itaas ng 0.20 na presyo. Kapag magagawa niya ito ay may tsansa po siyang bumalik sa momentum at itulak ang presyo papuntang 0.22 na siyang sunod po na resistance level. Kapag nabasag naman ang 0.22, dito natin makikita kung gaano kalakas ang rally ni H-bar. Pero habang hindi pa ito nangyayari, kailangan nating bantayan ang kanyang presyo at galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni H-bar. Para sa atin po dito sa Pilipinas na nagtitrade o nag-i-invest sa mga altcoin gaya ng H-bar, mahalagang maging maingat po tayo sa ganitong klaseng market behavior. Oo, bullish po ang sentiment ng mga trader pero hindi po sapat yun kung ang mga technical indicators ay nagsasabing humihina na ang momentum. Kung ikaw po ay long-term investor, baka hindi mo ito gaanong pansinin. Pero kung ikaw po ay active trader, mahalaga na maglagay po ng stop loss at bantayan ang mga key levels gaya po ng 0.20, 0.18 at saka 0.16. Sa panahon ngayon ay mabilis po ang galaw ng market. Isang balita lang o biglang pagbagsak ng Bitcoin ay maaari pong makaapekto sa lahat, kabilang na po itong si H-bar. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si H-bar ay isa po sa mga interesting na altcoin na dapat po nating bantayan. May potential po siya lalo na sa paggamit ng hash graph technology kumpara sa traditional blockchain. Pero gaya po ng ibang project, kailangan niyang patunayan na kaya po niyang mag-survive sa mga pagsubok ng market. Ang problema ngayon ay hindi lang basta presyo. Kailangan ding tignan kung sapat ba ang tiwala ng mga investors. Kaya mahalaga po ang fundamentals, hindi lamang ang price action. Kaya kung ako po ang tatanungin, maganda pa ring obserbahan itong sa H-bar. Huwag muna tayong pumasok ng todo kung hindi pa malinaw ang trend. Hintayin lamang natin kung kakayanin ba niya ang resistance sa presyong 0.20 at kung may lakas siyang umakyat pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.